Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 20 verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Faith versus unbelief. Tayo pong mga born-again Christians, dapat po namumuhay tayo ng may pananampalataya. We live by faith, not by sight. Yun po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Dapat po meron tayong nitong tinatawag na faith sense. Ano po? Nung tayo hindi pa nakakakilala kay Lord, hindi natin nagagamit yung ating pananampalataya. Nagre-rely tayo sa ating 5 senses. Kaya katulad tayo ni Tomas na kailangan pa niyang makita at mahawakan yung sugat ng Panginoon bago siya naniwala. Ngayon, lahat ng tao ganyan, mga kapatid, ang hirap manampalataya. Kaya pag tinitignan po yan ng Diyos, ang kawalan ng pananampalataya ay kasalanan. Pansinin niyo po sa Hebrews chapter 3 verse 12. Sabi diyan, see to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart. Tinawag na sinful, unbelieving heart yung kalagayan ng puso ng maraming tao. Ano po? At ang sabi sa Revelations 21 verse 8, yung kawalan ng pananampalataya, napasama po dyan sa listahan ng mga kasalanan ng mga taong mapapahamak at mapupunta sa impyerno. Ang sabi po dyan, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic, idolaters, and liars, their place will be in the fiery lake of fire. So, mapapansin nyo, no? Kasama po dyan yung mga taong unbelieving. Sila yung mga taong mapupunta doon sa lake of fire. So, ganun pala ang tinitignan ng Diyos ang kawalan ng pananampalataya. Kasi malinaw po sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Kasi sabi po sa verse 1 ng Hebrews 11, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya mapapansin nyo po, no, ang pananampalataya talaga tiyak ka doon sa mga bagay na hindi mo pa nakikita pero pinaniniwalaan mo. Yan. So, ganun po tayong mga Kristiyano. So, paano natin madidevelop yung faith? Unang-una po, faith comes by hearing. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 10, verse 17. Hearing the words of Christ. At ang sabi diyan, consequently, faith comes from hearing. So, ibig sabihin, it can be developed. Kung paulit-ulit tayo makikinig ng salita ng Diyos, at pangahawakan natin ito, madidevelop po yung pananampalataya. Kaya dun sa Mark chapter 6, verse 6, ang sabi rito, ang ating Panginoong Jesus, He was amazed at their lack of faith. Then Jesus went around teaching from village to village. Alam ng Panginoon yung kawalan ng pananampalataya sa puso ng maraming tao doon sa kanyang sariling bayan. Kaya nangaral siya. So kita nyo po may kaugnayan yung pakikinig natin ng salita ng Diyos sa ating pananampalataya. Pangalawa, ipanalangin natin yung sinabi ng mga apostol, Lord, increase my faith. Ano po? Ang prayer nila doon sa Luke chapter 17 verse 5, dapat tumatak sa ating isipan. Sa halip na sabihin natin na imposible ito, sabihin natin, with God, all things are possible. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 19, verse 26. Kaya lang, yung marami sa atin, laging sasabihin agad, ay, imposible yan. Ay, hindi mangyayari yan. Ay, hindi ko kaya yan. Pagtitiisan ko na lang itong kalagayan kong ito. Dapat po, ang lagi po nating sasabihin, ay yung pong Lord, increase my faith. Number 3, kailangan po kino-confess natin yung God's promises. Malaking bagay pong nagagawa nito kasi sabi po sa Romans chapter 10 verse 10, with your heart you believe and with your mouth you confess. So ibig sabihin may role yung pong confession sa pananampalataya. Kaya yung iba
Kaya nagdi-develop sa kanila yung faith, lagi nilang kino-confess yung promises ng Lord. Kaya dito po, mahalaga na alam natin yung mga verses na makakatulong sa atin. Kung ikaw ay sakitin, i-confess mo yung by His stripes, I am healed. Kung ikaw ay laging kinakapos, dapat i-confess mo yung my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ito mapapansin nyo po, maraming promises sa Biblia. Ano po, ang binanggit ko lamang ay yung mga common, pero pagka kinonfess nyo po yung paulit-ulit sa inyong buhay, magaganap yung plano ng Diyos sa inyo pong buhay. Panghuli, lumayo tayo dun sa mga taong walang pananampalataya. Kasi sabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, for not everyone has faith. At yung nangyari sa mga Israelites, kaya sila hindi nakapasok sa promised land noong panahon ni Joshua. Kasi marami sa kanilang nagsama-sama, na hindi naniwala sa pangako ng Diyos. Kaya sabi sa Hebrews chapter 3 verse 19, so we see that they were not able to enter because of their unbelief. Kaya nakakalungkot. Mga kapatid? Baka ang lagi mong pinakikinggan ay yung tinig ng mga taong walang pananampalataya. Kailangan po, ikaw ay sumama doon sa mga taong may pananampalataya. Nakikinig ka palagi ng salita ng Diyos at higit sa lahat, pinamumuhay mo ito. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat. At alam na namin ngayon yung katotohanan na napakahalaga pala ng pananampalataya. Increase our faith, Lord. Turuan mo kami na sabihin namin palagi na with God, all things are possible. Salamat po sa natutunan namin today. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.